Won't mess, man. 40's the new 20, baby. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So Sean Gibbons ng Manny Pacquiao Promotion President, 101% ang ibinibigay ang lahat-lahat ng mga magagandang suporta sa pagtitraining nitong si Saul Sanchez, bilang paghahanda sa paparating nitong laban kontra sa former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na gaganapin sa bansang Japan ngayong paparating na October 13 taon kasalukuyan. Para po sa kaalaman ng lahat, ang Manny Pacquiao Promotion President na si Gibbons ay nasa likod ng laban John Riel Casimero ng bansang Pilipinas kontra Saul Sanchez ng bansang Mexico. Ayon sa MP Promotion President na si Sean Gibbons, ay hands-on ito sa training ni Saul Sanchez, na kung saan ay puro sparring ang mga naging training nito. Malalakas umano na kasparring ang mga nilalabanan ni Sanchez, bilang paghahanda sa lakas ng angas ng Pinas John Riel Casimero, at para fully loaded ang mga kaalaman ni Saul Sanchez tungkol sa kahinaan at kalakasan ni John Riel Casimero, ay kinuha pa niya itong dating trainer ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero, na si Memo Heredia, bilang trainer naman ni Saul Sanchez. Para mas lalong mapalakas ang depensa at opensa nito kontra sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Kaya napakahalatado na ang gusto mangyari nitong Manny Pacquiao Promotion at Team Sanchez na pabagsakin si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero at all cost. Kung inyo pong maalala, Manny Pacquiao Promotion, tinutulan ang pagsasailalim ng 24/7 random drug testing, dito sa makakalaban ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero na si Saul Sanchez ng bansang Amerika. Ang posibleng dahilan nga umano rito ay masyado daw mahal ang pagsasailalim sa BODA. Dahil rason nila ay isang non-title fight lang naman daw ito. Kaya pwede gumamit si Saul Sanchez ng ipinagbabawal na chemical o yung mga enhancement drugs, tulad ng ginagamit daw umano ng former 4 World Division and undefeated champion na si Naoya Inoue aka The Japanese Monster, na hindi malalaman ng pamunuan ng naturang event. Kaya nahaharap ngayon si John Riel Casimero sa isang napakadelikadong laban, dahil pwede siya ma-knockout at matalo dahil dito. Ayon sa Japan News, ang 2 sa 3 judges ay mga bata or under ng management ng MP Promotions President na si Gibbons. Kaya maski sa mga hurado ay tagilid ang ating pambato na si John Riel Casimero, dahil matataas na tao ang mga nasa likod dito. Sino ba naman at ano naman ang magiging laban ng ating pambato nito, kung ang mismong kalahi natin ang siyang kumikalaban sa kanya? Nakakaawa lang ang sitwasyon ng ating kababayan na si John Riel Casimero sa laban na ito. Ganun pa man ay marami pa ring tao ang naniniwala na kayang-kaya talunin at patulugin ni John Riel Casimero itong si Saul Sanchez sa maikling oras lang. Dahil na rin sa walang drug monitoring si Saul Sanchez ay kumakalat ngayon ang bali-balita na plano ng MP Promotion na matalo or mapatulog sa unang pagkakataon itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas na si John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay kung talagang malakas itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, ay hindi pera nila kaya itong patumbahin. Kahit kumuha pa sila ng pinakamagaling na trainer ni Saul Sanchez ay basic parent kay Cuadro Alas John Riel Casimero na pabagsakin sa maikling oras itong si Saul Sanchez. Kaya MP Promotion iyak, kapag natalo ni Cuadro Alas John Riel Casimero ang kanilang alaga na si Saul Sanchez. Dagdag pa sa ating mga balita. So John Riel Casimero muling magpapamalas at magpapakita ng kanyang taglay na lakas bilang isang mandirigmang Filipino, sa bansang Japan, na magaganap ngayong October 13, 2024. Natapat siya sa isang mandirigmang bata pa, at sinanay ng gusto ni Memo Heredia na isang magaling na boxer trainer na naging trainer din dati ni John Riel Casimero. Ang tanging mission ni Memo Heredia at Saul Sanchez ay tapusin ang boxing career ni John Riel Casimero. Ang tanong kakayanin kaya ni Saul Sanchez, tapusin ang karera nitong si John Riel Casimero, na alam naman ng karamihan na isa na itong veterano sa larangan at hindi lang basta veterano, isa rin itong former 3 World Division Champion, nangangahulugan lang ito na isa talaga siyang malakas na mandirigma ng bansang Pilipinas. Dahil nilalamon at tinatalo na lahat ng boksingero natin ng bansang Japan, magmula kay Marlon Tapaliz, Nonito Donaire, Astro Labia at iba pang mga Pinoy fighter na pinatumba sa pamamagitan ng body shot. Sinubukan ng ating pambato kung gaano katibay ang kanyang bodega sa pamamagitan ng pagpapasuntok nito. Isa sa pamatay na estilo kasi ni Saul Sanchez ay ang body shot. Kakayanin pa kaya ng 35 years old na si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, saluhin ng mga body shot nitong si Saul Sanchez.
Magtatagal pa kaya ito hanggang last round na hindi hinihingal? Ano kaya ang mga paghahanda na training ni Saul Sanchez? Alam naman ng karamihan na isa itong bata ng MT Promotion at pinapahinog nila ito sa anumang paraan para pangtapat kay John Riel Casimero at para tapusin ang karera ni Casimero sa mundo ng boxing. Ngunit ganun pa man ay hindi naman pinapabayaan itong si John Riel Casimero ng kanyang promoter na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion. Full support pa rin ng Team Masayuki Ito dito sa ating pambato na si John Riel Casimero. Dahil ayon kay Masayuki Ito, ay hanggat hindi natatalo si John Riel Casimero ay hindi sila mag-asawa na bigyan ito ng laban, hanggang sa makaharap nito si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Maganda rin ang market strategy ng Treasure Boxing Promotion sa labang John Riel Casimero vs Saul Sanchez. At marami din boksingero ang aabangan sa kanilang undercard fights. Naghanda talaga ang dalawang kampo sa kanilang laban lalong-lalo na itong head coach trainer ni John Riel Casimero na si Jason Casimero na may ginawang bagong estilo, panlaban kay Saul Sanchez, at mga taga-suporta nito. Ano kaya ang masasabi ng kanyang dating trainer na si Nonoy Neri tungkol sa kakayahan ng kanyang dating alaga na si Cuadro alas John Riel Casimero? Kasi nakikipag-engage yun. Ang iniisip ni John Riel, wala nang bukas. Suntukan na to. At saka yung John Riel tumatanggap. Yun ang advantage, matapang, tumatanggap ng suntok. At saka yung nakipag-engage talaga, wala sa takot. Siguro sa mga Pilipino na 122, John Riel ang makakatalo kay mo. Para sa akin. Iba si John. Sa laban Saul Sanchez at John Riel Casimero ay tinuturing na ngayon ni John Riel Casimero na road to Naoya Inoue, dahil gustong-gusto niya talaga labanan itong the Japanese Monster, dahil naiinis na siya sa pangalang Naoya Inoue at gusto na niyang tapusin ang pamamayagpag nito. Dahil para sa kanya ay isa lang itong turtle o pagong, at hindi isang halimaw. Ngunit sa laban niya kontra Saul Sanchez ay kailangan niya ito malampasan, dahil si Saul Sanchez ay talagang agresibo na mapatamba at matalo si John Riel Casimero. Para sa hindi pa nakakaalam, matagal na itong pinupuntarya ni Saul Sanchez si John Riel Casimero noong champion pa si John Riel Casimero sa bantamweight division. Kaya kailangan talaga ng doble ingat itong pambato natin pagdating ng kanilang laban. Dahil baka sa isang pagkakamali ay makasungkit, makakonekta at makatama ng malakas itong si Saul Sanchez na maging dahilan ng pagkatalo or pagka-knockout ni John Riel Casimero. Kaya sa darating na October 13, 2024, sabay-sabay nating abangan at suportahan ang ating pambato na si former 3 World Division Champion Cuadro alas John Riel Casimero. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate.